10 lalaki ang nagreklamo at tumingin ng saklolo sa mga otoridad. Ginulpi umano siya ng kanyang misis. Ang paliwanag naman nung nangbugbog di umano ng asawa, nawiwili raw kasi si Mr. sa beer house. Kakaibang pagbabalita ni Oscar Oida, Naka-Alerto 24. Hindi lamang sa mga tanod, kundi pati sa mga miyembro ng media, humingi ng saklolo ang lalaking ito. Nais raw kasi niyang ipaaresto ang taong gumulpi sa kanya kagabi sa labas ng isang beer house sa may barangay Talipapa, Quezon City. Nang makarating sa lugar kung saan naroroon ang inireklamo, tila lalong pinanghinaan ng loob ang complainant. Ang inireklamo pala, sarili niyang misis. Di naman na pumalag si misis at agad namang sumama sa mga tanod. Hayaan niyo siya niya eh. Pangganyo pa yan eh. Sa barangay, inamin ni Mrs. na ginulpi nga niya si Mr. Pero ito raw ay dahil sa labis nitong pagkawili sa pagpunta sa beer house. Hindi ako nagsisisi para matauhan din siya eh. Ganyan ang ginagawa niya eh. Sa puntong ito, tila tumiklop na ang nagre-reklamong Mr. At kung kanina gusto niya ipakulong si Mrs. Ayaw kong ipakulong yan. Mabuti pa ako makulong. Sabay ibinaling ang sisi sa mga mambabatas na nagkukulang raw sa pangangalaga sa karapatan ng mga kalalakihan. Dapat yung batas kasi, gumawa sila ng batas para sa lalaki. Walang karapatan tayong mga lalaki. Sampalin tayo ng asawa natin, murahan tayo, wala tayong karapatan. Handa naman daw si Mrs. na tigilan na ang pananakit kay Mr. Pero yun ay kung mangangako raw si Mr. natitigilan na rin ang pagbe-beer house. Ang ending, happy pa rin. Matawas magkasundo ang dalawa at magpasyang magkapatawaran. Oscar Oida, Naka-Alerto 24. Bago pa man ideklara ni General Emilio Aguinaldo sa Cavite ang kalayaan ng Pilipinas noong taong 1898, nagdeklara rin pala si Andres Bonifacio. Base sa pananaliksik, nangyari ito sa isang kuweba sa Rodriguez, sa Rizal. Pinuntahan ito ng GMA News at natuklasang napabayaan na pala ang lugar na ito na bahagi ng ating kasaysayan. Nakatutok si Gigi Manican, exclusive. Sa unang tingin, tila pangkaraniwang kuweba lang ang Pamitinan Cave sa Rodriguez, Rizal. Labas-masok ang mga residente, nasa bukal nito kumukuha ng inuming tubig. Nagkalat din ang mga naiiwang basura sa loob ng kuweba. Paminsan-minsan, nakakahukay pa ng kinakalawang na gamit at mga buto ng tao. Noong World War II, ang kuwebang ito raw nagsilbing hideout ng mga sundalong Hapon. Pero sa pananaliksik ni UP Professor Connie Alaras, malaki ang parte ng Pamitinan Cave sa kasaysayan ng Pilipinas. Tinatayang sa pagitan ng Abril at Mayo noong 1895 o 3 taon bago ideklara ni General Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas. Sa loob ng kuwebang ito, naunang idineklara ni Gat Andres Bonifacio kasama ng 8 katipunero ang kalayaan ng Pilipinas. Gamit ang uling, isinulat ng mga katipunero sa mga pader ng kuweba ang kanilang adhikain. Ang ginawa ni Andres Bonifacio, merong charcoal at isinulat niya sa ganitong cave wall. Isinulat niya in Spanish, Viva la Independencia de Pilipinas. Tapos, ayon sa dokumento, bawat isa sa pangunguna ni Andres Bonifacio, nilagdaan nila ng kanilang mga pangalan. Hindi lang daw pagbabago ng pamahalaan ang layunin noon ni Bonifacio, kundi pagbabago sa sarili ng bawat Pilipino upang mas mapaglingkuran ang bayan. Ito ho ay significant upang ang ating mga lingkod bayan at ang ating mga kababayan as a whole, ay dapat magkaroon ng recommitment sa ating bansa. Ibigin ang bansa, ibigin ang apwa ating mga kababayan, at ganun din po ay idilog natin sa Panginoon ang ating mga sarili upang tulungan tayo ng Diyos. Isa si Lucy Alvarez Jaime sa mga masigasig na nagsusulong sa pagkilala ng kahalagahan ng Pamitinan Cave. Apo siya sa tuhod ng bayaning si General Mariano Alvarez na lumaban noon sa mga Kastila. Very significant ito para sa bayan ng Rodriguez, Rizal, na alam ko isang araw dadayo rito ang mga ibang mga tao sa ibang bansa para bisitahin ang kuwebang ito bilang isang pilgrimage place dahil sa kanyang makasaysayan at banal na istorya.
1930 nang unang pasukin ng mga taga-National Historical Commission ang Pamitinan Cave at mapatunayan ang ginawa ng mga katipunero sa loob nito. Dineklara na rin ito ng DNR bilang isang protected area. 1996 nang ideklara ito bilang isang historical site. Pero hindi raw alam ng local government ng Rodriguez ang importansya nito sa ating kasaysayan. Ang pagkakalam ng mga taga rito at mga dumalo tayo dito ay ito'y parang tourist spot lang. Pero sa ngayon ay may higit pa ron. At siguro maayos na yung lugar na napabayaan. Nasa Kongreso na rin ang bill para ito'y maging isang historical heritage. Kung may isa sa batas, ito magiging daan upang kilalanin at protektahan ito bilang isa sa mga pamana ng ating lahi. Jig Manica, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Thankful and proud to be kapuso ang mga aktres na sina Jean Garcia at Alessandra De Rossi matapos pumirma ng exclusive contract sa GMA Network. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Very happy sina Jean Garcia at Alessandra De Rossi nang pumirma sila ng exclusive 2-year contract sa GMA Network. Present sa contract signing si GMA Chairman and CEO, Attorney Felipe Gozon, Senior Vice President for Entertainment TV Wilma Galvante at manager ni na Alessandra at Gina si Manny Valera. Si Alex, dati ng taga-kapuso yan. Kung talagang nandito yung puso niya, di ako naman nagagalak at ganun pala, ganun din naman kami. At si Jean naman, alam niyo naman, talagang napakagaling na artista niyan. Now we just want to make it more stable para even the projects that we will give them, alam namin, ma-plan mo yan. Very thankful ang dalawang aktres sa panibagong tiwalang ibinigay sa kanila ng Kapuso Network. Lalo na ang nagbabalik kapusong si Alex na first time nagkaroon ng network contract. Ang yabang-yabang ko anong isang araw kasi I'm an actress with papers. Sobrang natutuwa ako na ngayon yung serbisyo ko para lang exclusive lang for one station. Nagpapasalamat ako sa GMA, sa tiwala at walang sawang pagbibigay sa amin ng trabaho. Nakalinya na ang mga projects para kina Alex at Jean. Kasama si Alex sa bagong GMA drama-rama na Sinner or Saint na ipapalabas na sa Lunes kung saan makakasama niya sina Dennis Trillo at Bianca King. Nag-promise naman si Alex na mas pagbubutihan niya ang trabaho at ready rin daw siyang makasama sa isang project ang mga nakaalitan niyang artista noon. Time heals all wounds, diba? And space. If the project is right. Si G naman ay tampok sa malapit na ring ipalabas na bagong dance serye na Jump. Dream nga raw ng dalawang magaling na aktres na magkasama rin sila sa isang project at magkaroon ng talk show. Hindi naman naiwasang magbiroan ni na Alex at Jean nang pag-usapan na ang kanilang love life dahil pareho raw itong zero. Kailangan mo maging single dahil 2 years ang contract, hindi pwede mag-asawa. Oo nga, feeling ko nga din. Bawal daw. Para ang hirap naman, no? Ay, kayang-kaya ko 4 years ng single, oh. Simula na umalis ako sa gym, wala nang ligaw sa akin. Sa bagay ko. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Up next, Shania Twain, nadulas habang papunta sa stage sa 2011 Country Music Television Music Awards sa pagbabalik yan ng Chika Minute. Susunod, suspect sa pagpatay sa mag-asawa sa Bulacan, sumuko. Kaanak ng mga biktima, di nakapagpigil. Dallas Mavericks, isang panalo na lang, kampiyon na sa NBA. At sa bansang Estonia, pati mga manikin, robot na rin. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 Oras.